Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobling paggalang sa ating minamahal at tinagalang magulang sa ating mahal na Panginoong Hesus. Pag-alaala at pagsariwa sa mga aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na mahal Pastor Evangelist Phil de Almeida. At ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pagbati sa buong beloved Almeida family, beloved preacher, worker, beloved brethren and visitors. Mga minamahal, labis ko pong pinasalamatan sa mahal na Panginoon ang aking pong patotoo na ito. Hallelujah. Mga minamahal, na-save po ako 1987 po, mga minamahal. Pero alam niyo pong mga minamahal, pinaliwala ko po itong gawain na ito. One time po na nagkaroon ako ng karamdaman, cancer sa matris, hallelujah. Naalaala ko ang gawain na ito, hallelujah. Na yun na po iniwan po sa akin ng aking mga magulang na pag-oras sa anumang karamdaman na tawagin lamang ang ating bilabi, ang ating pinakamamahal na Panginoon at dalangin minamahal, Pastor Will de Alina C. Almeida. At ganoon din po, alam niyo po mga minamahal, nagkaroon po ako ng karamdaman, cancer sa matris. Alam niyo po, balak na po sa akin ng aking beloved husband na ipa-opera ako, pero hindi ako pumayag dahil mayroon akong inasahan na totoong Diyos na pinaglilingkuran, bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng mga karamdaman. Alam niyo po, noong time na yon, umuwi po ako sa aming tahanan. Sabi sa akin ng doktor, 1 week lang, Mrs., magpapa-opera ka na. Alam niyo po, pagbalik ko, natawa ang mga doktor dahil bakit ang ganda ng mukha ko. Sabi ko, hindi po ako magpapa-opera dahil ang lahat ng karamdaman na nakita nyo sa akin ay pinagaya ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, hindi maniwala ang mga doktor. Sila pong nagsabi sa akin na sila po magbayad ng ultrasound para makita. Nakita doon, wala po talaga silang nakita na karamdaman kong yan na cancer sa matris. Hallelujah. Amen. Pinagaling po ako lahat yan ng instant ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At labis ko pa pong isang pinasalamatan sa mahal na Panginoon dahil nung time na bali, buntis po ako ng 9 months, bali pong aking anak na 3 years old. Nalunod po ito sa balon. Hallelujah. 2 hours na po siyang lumutang, mga minamahal. Talagang ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay totoo at buhay. Hallelujah. Dahil nung time, kinuha ng aming kapitbahay ang aking anak, tinakbo po ito sa may private hospital. Ang sabi sa akin pagdating ko, Mrs., ang anak mo, wala na, patay na. Sabi ko, saan dinala sa private hospital? Takbo naman po ko, hallelujah. Nakita ko pong aking anak na matigas, kulay talong na, hallelujah. 2 oras na siyang namatay. Alam niyo po mga minamahal, nakiusap ako sa doktor, papasukin ako. Ang sabi ng doktor, hindi pwede, Mrs., dahil banganganak ka na, baka doble problema. Dok, papasukin mo ako. Pagdating ko po sa loob, hindi ko inisip na maraming nakatingin sa akin. Niliyans ko ang aking anak na yan. Hallelujah. Tapos lumabas po ako. Maya-maya sabi ng doktor, Mrs., meron ba kayong masakyan dahil ililipat ang bata sa malaking ospital dahil nagkaroon ng pulso? Sabi ko, Dok, wala. Alam niyo po, mayroon isang mga pulis na nag-volunteer gamitin ng jeep. Habang tumatakbo po yung jeep na yan, nandun kami na sa loob. Bigla pong bumangon ang aking anak. Sabi niya, ang mama ko. Sabi ng mga pulis, hindi ko maintindihan. Nilalamig ako sa nakikita ko sa mag-ina na to. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating namin ng ospital, nakaupo po ng aking anak at sabi niya, Dok, painom na lang ako ng RC o di kaya kape. Sabi ng doktor, bakit? Saan ka ba galing? Sabi niya, hindi ko po alam, basta mahaba ang hagdan ng ginto na inaakyat ko, hindi ko maubos akyatin. Nakita ko ang mama ko sa baba na umiiyak. Hallelujah, alam niyo po. Sabi ng doktor, Mrs., iuwi mong batang ito dahil dito sa ospital nito, maraming karamdaman. Hallelujah. Pag uwi ko sa aming tahanan, natatakot ako dahil ang aking beloved husband.
Inaasahan ako ng itak na lang sabi, pag hindi ko daw mauwi ang buhay ang aking anak, papatayin ako. Umuwi pa kami ng aking anak, naglalakad siya. Pagdating sa aming tahanan kay madilim, Papa, ako to, si Lito buhay na buhay. Man, glory to God. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, natulala ang aking beloved husband. Dahil wala pa yan panampalataya, mga minamahal. Alam niyo po, noong time na yon, sabi niya sa akin, Chiki, matulog na kayo. Pero alam niyo po mga minamahal, noong time na yun, mga anak na rin pala ako. Dinala ko na aking beloved husband sa ospital. Pagdating ko doon, 30 minutes lang, lumabas ang bata. Amen. Sabi ko, Dok, nauuwaw ako. Alam niyo pong binigay sa akin. Sabi ng doktor, wala kaming tubig. Sabi niya, nagsalita ang katabi kong kama. Ate, nandito may tubig. Ganyan kadami binigay sa akin. Hindi ko po alam, formalin pala yung binigay niya. Oh. Ininom ko po yun, mga minamahal. Dahil hindi ko naamoy sa sobrang uwaw ko't gutom. Alam niyo po, nalulog ako sa kama. At sabi ko, mahal na Panginoon, bakit ganito? Uminom lang ako ng tubig, hindi ko kaya, nanikip ang dibdib ko. Hindi ko na makita ang mga katabi ko. Maya-maya din ako makapagsalita, hindi na ako makarinig. Tinakbo ako ng mga pasyente sa tabi, yung mga nagbabantay. Dinala nila ako sa emergency room. Talagang binawian ako ng malapiro ng buhay para ipakilala sa ospital na yan ng Diyos na pinaglilingkuran ko ay totoo at buhay. Nagpapagaling Yes, ng mga karamdaman. Hallelujah. Alam niyo po, nung time na yun, 2 hours na akong matigas, sabi ng doktor. Nasaan ang mister dito, Dalope? Pipirmahan na lang po ang papel dahil babalsamuhin na po ako. Dumating ang bilabid husband ko, sabi niya hindi. Dahil alam ko, ang aking bilabid na yan, meron dinadaluan na gawain na nagpapagaling ng karamdaman, bumubuhay ng patay. Hallelujah. Alam yun, noong time na yun, talagang bedridden ako. Hindi ko alam kung paano ko magsalita. Pero nung nanalangin ako sa isip ko, mahal na Panginoon, binalik mong buhay ko, kompletong kagalingan ng inihiling ko. Instant talaga binigay ng mahal na Panginoon, hallelujah. Lahat na yan, binunot ko ang mga instrumentong linagay sa katawan ko. Bumangon ako, umupo ako, binantayan ko yung mga doktor. Ang sabi ko, Dok, kakain ako. Hindi nila ako pinapansin dahil ang alam nila. Ganyan ang karamdaang nangyari sa akin. Hindi makabangon, hindi makasalita. Yung isa naawa, bumalik. Mrs., ikaw ba yung nalason? Ako nga po. O bakit nakaupo ka? Numingi ka ng pagkain. Sabi ko, Dok. Sabi ko sa inyo, ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Amen. Thank you, Ay, Lord. nagpapagaling ng karamdaman. Bumubuhay ng patay. Sige, miss, naniniwala na kami, kaya lang, uuwi ka pero ang baby mo iiwan. Sabi ko, bakit, Dok? Kasi nanilaw na siya, naawa na ng karamdaman. Nasaan ang anak ko? Sabi niya, inakyat na sa 3rd floor. Hindi, ibababa niyo ang anak ko. Ang bilabid husband ko ayaw na ibaba. Dahil kakapitan na nga ng dextrose, sabi ko, hindi. Pag hindi mo ibaba ang anak ko, magkiwalay tayo dahil hindi sila nagpagaling sa akin, kundi ang mahal na Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, sunod-sunuran ng aking beloved husband, tinakpang doktor, ang doktor dalang papel, galit na galit sa akin, permahan mo ito, sabing ganyan sa akin. Sabi ko, sige, pipirmahan ko. Patutunayan ko sa inyo ng Diyos na pinagsasambahan ko. Ay, totoo. Hallelujah. Sabi niya, sige, 3 days lang. Ibalik mo ang bata na magaling na dahil lahat ng buong katawan madilaw. Opo, Dok, umuwi ako na yan. Hallelujah. Wala akong ginawa kundi magsumamo sa mahal na Panginoon. Inilig kong huwag niya ako ipahiya sa mga doktor na yon. Hallelujah. Pagdating na 3 araw, binalik kong aking anak. Binalot ko yan ng kumot. Pagdating ko, ayan na si Mrs. Sasuro, titingnan natin. Alam niyo, pagbukas ng kumot, nakangiti ang aking anak. Pula-pula na siya. Hallelujah.
sabi ng doktor, Mrs., naniniwala na kami sa pinagsasambahan mo. Kaya ang maganda mong gawin, umuwi ka. Dahil dito sa ospital, maraming karamdaman. Alam mo yung mga minamahal, halos hindi ko mailapat ang aking mga paa sa sobrang kagalakan dahil pinagaling ako na nga kami ng aking anak. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil kahit buhay ko, kulang pa, ipaligibigay ko sa mahal na Panginoon. Magmula po nung nasa iba ko hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Ang lahat ng kapuri at pasasalamat, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating mahal na Panginoon.